Hallelujah, Hallelujah. Wikay mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Mga kapatid, sa pagbibinyag ni Jesus ay nagumpisa na ang kanyang misyon sa pangangaral ng mabuting balita. At kasama sa kanyang misyon ay ang magtalaga ng mga tao o mga alagad, at sa kanyang paglalakad ay tinawag niya ang ilang mga mangingisda. So dalawang grupo ito ng mangingisda, si Simon at Andres, na naghahagis ng lambat. Siguro marahil sila ay malapit doon sa baybayin, kaya marahil nakita sila ni Jesus. Kasi kadalasan, kung ikaw ay maghahagis ng lambat, dito, doon yon sa malalim na lugar. At pagkatapos, nakita din niya si Santiago at si Juan na naghahabi o naghahayuma ng lambat. Ibig sabihin, nananahi ng kanilang ng lambat para nang sa gayon ay magamit muli, no, sa muling pangingisda. So makikita natin na walang pinili o pinipili ang Diyos na makakasama sa kanyang paglalakbay. Marahil kung iba si Jesus, marahil pinili niya yung mga may kaya, o kaya naman ay yung may mga mataas na posisyon, no, sa lipunan, pero ito ay mga mangingisda, karaniwang tao na napili niya. Ang Diyos ay, sabi niya, pumipili ng karapat-dapat, hindi dahil sa mataas ang iyong katungkulan, hindi dahil ikaw ay sikat, kundi ikaw ay inaanyayahan
no, ng Diyos. Tayo rin may mga sariling misyon na inatang sa atin, lalo na sa ating pamilya, na marahil ay ibinigay sa atin ng Diyos, hindi natin pinili, sabi nga yung magiging pamilya nyo, pero merong inatas na obligasyon tungkulin, binigyan kayo ng otoridad o kapangyarihan, no, lalo na sa inyong mga kasamahan, no, sa pamilya, sa inyong mga anak, pero dapat nandiyan yung paggalang, no, na tulad na binigay ni Jesus, inanyayahan niya, at tumugon naman yung mga alagad, yung mga mangingisda. Kung titinan natin, walang nag-hesitate o nag-alangan, no, na sumunod kay Jesus. Mari yung tinig ni Jesus ay makapangyarihan. No? Siya lamang ang nakapagbabago sa buhay, no, ng tao. Pero pagkatapos din ito, meron din siyang piniling ilang mga alagad. Isa si Mateo na taga-singil ng buwis na maaari tanungin natin bakit siya ang pinili. No? Di dapat ba mga mangingisda pa rin ang pinili ni Jesus? Hindi po. So ang Diyos ay nakikita niya, no? Kung titinan natin, pumipili siya nung mga mas nangangailangan o mas karapat-dapat. Marahil tayo ay pinili ng Diyos para tumugon o para doon sa ating pamilya na dapat nating alagaan, arugain, no? Lalo na ang mga anak, na hindi tayo dapat mag-alangan o magsawa, no? Sapagkat yan ay inatas sa atin ng Diyos, no? Minsan nagsasabi ang iba, Father, hindi ko naman gusto yung napangasawa ko. Hindi ko rin gusto yung mga naging anak ko. Ibig sabihin yan, may problema ka, no? Kung mula umpisa pa lang ay hindi mo nalaman, no, yung misyon na binigay sa iyo ng Diyos, no? Kaya minsan hindi dapat tayo umayon doon sa early marriage, no, or at young age, no, pinapakasal na, hindi na po uso yan lalo na sa atin dito sa Pilipinas. So dapat, no, na merong pagtingin o pag-ibig, no, yung mga nag-aasawa. No, kaya nga lagi namin pinaalalahanan, huwag kayong sumuong sa pag-aasawa kung hindi nyo alam yung inyong obligasyon. No? Kaya ngayon na alam nyo na o naatasan na kayo ng Diyos na kalingayin ang inyong pamilya. So ano ba yung mga naging tungkulin ng mga alagad? Sila ay nangaral, tapos nagpagaling ng mga may sakit, no? Kahit na sabihin natin, nagpaalis ng mga demonyo. Marahil yung tungkulin natin kakaiba, pero kasama sa tungkulin natin yung pangangaral ng mabuting balita. Ito ay iniumpisa natin sa ating sariling tahanan. No? Ang magulang mismo ang siyang magiging modelo o halimbawa sa mga kabataan kung paano maging isang mabuting Kristiyano. So marahil yung ibang tungkulin na meron ang mga alagad ni Jesus, no? Na hindi natin tungkulin. Pero ano ba yung tungkulin na binigay sa atin ng Diyos? Dapat alam natin yan mula simula kung ano ang hinaharap nating tungkulin o binigay sa ating tungkulin. Pero sabi ko nga, hindi tayo dapat magsawa, no? Hingi tayo sa Diyos ng lakas. Siguro yun ang kailangan natin kasi may mga magulang, tatay o nanay na napapagod, no? Pero sabi ko, mahal mo ang mga anak mo, ang pamilya mo, hindi ka dapat mapagod. Hindi ka dapat magsisi. Hindi ka dapat manghinayang kasi ang binigay sa iyo na pamilya ay perpekto, sabi natin. No? Kung di man perpekto ay masayang pamilya. Pero paano nga hindi magiging masaya ang pamilya mo kung ikaw mismo bilang ina o tatay ay hindi gumagawa o nagiging halimbawa sa mga magulang ang pinapakita yung mga hindi magagandang asal na nakukuha ng bata, no, sa mga magulang. Ang mga bata naman gusto na
o iba yung kanilang magulang, pero hindi nila binigyan ng pagpapahalaga yung ginagawa ng mga magulang o paghihirap ng magulang sa kanila. Umahanap sila sa ibang pamilya na, hayan, meron kang sariling pamilya, binigay sa iyo ng Diyos, hindi mo pinahalagahan, hindi mo binigyan ng pansin, no? Hindi mo ginalang, no? Kasi ang sabi, di ba, igalang ang magulang, no, ang ama't ina, pero hindi ginagalang ng mga bata. Pero ano yung punot dulo? Kung ang magulang ay nagiging halimbawa, nagpapakita ng pagmamahalan o pagmamahal sa kanyang mga anak at dun sa kanyang asawa, no? At nagsisimula, sabi nga, tayo ay nagiging instrumento ng kapayapaan ng Diyos. Simulan natin yan sa ating sariling tahanan na mula ngayong bagong taon o ordinaryong panahon na bumalik na tayo sa karaniwang panahon, babalik tayo sa karaniwan nating buhay, pero meron na ngayong pagbabago, no? Pagmamahal sa bawat miyembro ng ating pamilya. Yang dapat nating isipin na ang Diyos ay laging nasa atin, hindi siya magbabago. Tayo ang nagbabago, hindi ang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.